Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Tuluyan na nga na-aksidente ang Ongas dahil sa kagagawan ng ating bida. Pinakita naman si Jay at Vinny na matagumpay na katawid sa mga bakal. Pinakita naman si Mino na parang nasiraan na ng ulo dahil sa mga nangyari. Nakakabaliw ito, talaga salita ni Mino. Huwag kayong mag-away, pakihinahon ninyo ang inyong mga sarili salita ni Dom. Habang si Jun naman ay napatawa dahil sa reaction ni Dom na mukhang unggoy. Team Hummingbird, nakapasok na ang dalawang rider sa pababang bahagi ng Area C. Masyado silang mabilis na bumababa sa matarik na daan. Dapat nilang pabagalin ang takbo salita ng mga staff. Pinakita naman ang reaction nila na parang gagawin nila ang lahat mauna lang. Ginawa na ni Vinny ang kanyang teknik. Dahil doon napigilan ang mabilis niyang takbo. Napaiyak naman ang scammer dahil sa kanyang nakikita. Grabe naman, ang lupit niya, masisira ang sulas ng sapatos niya, tigilan mo na yan. Ang sulas ang buhay ng sa sapatos. Pinakita naman si Jay at Vinny na sabay pa din. Pinakita naman ang mga staff na nagbibigay ng direction. Napansin naman ito agad ng ating bida. Kaya gumawa siya ng isang malupet na galaw. Napansin naman ito ni Vinny ang malupet na galaw ng ating bida. Ayan na, yung skill na yon ang nagpahirap sa akin sa downhill salita ng Ongas na si Kim. Pinakita naman ang ating bida na tuloy lang sa pagpamalas ng napakahusay na galaw. Kahit ang mga manood ay nagulat sa ginawa ng ating bida. Pinakita naman sila Mino at Dom na parang di nakapagsalita dahil sa bangis ng ating bida. Lumipat naman ang eksena sa bahay ng ating bida. Pinakita naman si Jack na parang tapos na sa pag-inom ng juice. Pambihira ka, bro, ang galing-galing mo salita ng kapatid ni Jay na labis ang paghanga sa kanyang kuya. Bigla naman may tao na nakatayo sa likod ng kapatid ni Jay. Napalingon naman siya dito, ma'am salita ng kapatid ni Jay. Hindi ka ba pumasok sa trabaho ngayong araw? Tignan mo sarili mo, nakaupo ka lang sa harap ng TV nang hindi nagpapalit ng damit pag-uwi mo. Sabihin mo sa akin na nagawa mo na ang lahat ng homework at pag-aaral mo, pagtatanong ng mama ni Jay. Ano bang nakakapagpasigla sa iyo dyan sabay tingin sa TV? Pinkita naman ang ating bida na nasa TV. Bumababa siya sa burol habang nagpeprino gamit ang harapang gulong. Nagpapakita siya sa atin ng isa na namang kahanga-hangang trick pagkatapos ng drift na iyon. Grabe, nakakaasar ito, dapat na lang mag-aral na ako salita ng kapatid ni Jay. Kapatid mo ba yan na sumasakay ng bike, pagtatanong ng mama ni Jay? Hindi pwede, nanood lang ako kasi parang kamukha niya si Jay, pagpapalusot ng kapatid ni Jay. Bigla naman natigilan dahil nag-announce ang announcer kung sino ang rider na yon. Si Jayjo, isang estudyante sa ikalawang taon sa Sunny High School. Lagot ako nito salita ng kapatid ni Jay dahil booking na siya. Bumalik naman ang eksena sa karera. Pinakita naman si Jay na matagumpay na naman nakatawid. At nakasunod naman sa kanya si Vinny. Pinakita naman ang ating bida na pinagpapawisan na. May bigla naman siyang napansin sa kanyang gulong. At bigla naman siya nagpreno. Nagtaka naman si Vinny dahil dun. Anong nangyayari sa kanya? Bigla salita ni Vinny. Hoy, tawag ni Vinny. Anong problema? Parang pumutok yata ang front tire ko habang pababa sa downhill salita ng ating bida. Anong nangyayari? Bigla na lang tumigil ang dalawang kalahok sa gitna ng karera. Mukhang pumutok ang harapang gulong ng bike ni Super Rookie Jayjo. Kailangan na ba ng isa sa kanila na huminto sa karera? Alam ko na mangyayari ito, dahil nag-aaway lang naman sila. Mga baliw salita ni Mino. Yari na tayo salita ni Dom. Pinakita naman na nakadating na ang medic. Pinakita naman ang Ongas na sumalpok sa mga bakal. At meron itong gusto sabihin. Pinakita naman ang kakampi niya na unti-unti na nakakahabol. Nakapaglabas ka ng magandang laban, partner. Babayaran ko ang sakripisyo mo ng tagumpay salita ng Ongas. Nakita naman nila Jay at Vinny na nakadating na ang Ongas. Kayo mga gagong Hummingbird crew. Maghintay lang kayo, puputulan ko ang pakpak nyo mga, tarantado salita ng Ongas. Narinig mo ba yon? Sige lang, maliban kung gusto mong matalo salita ng ating bida. Naasar naman si Vinny. Tumalikod na siya para magpatuloy. Pinakita naman na nakalagpas na ang Ongas sa ating bida.
At nakahabol na siya kay Vinny. At naunahan pa ng ongas si Vinny. Napansin naman yun ni Vinny kaya binago na niya ang kanyang hawak sa handlebar. At binilisan na niya rin ang kanyang pagpidal. At nakasunod lang siya sa ongas. Gago ka, ang galing mo pang ang humawak sa riser bar na to, salita ng ongas. Lumipat naman ang eksena kay Dom. Si Vinny ay bahagyang nagbago ng kanyang posisyon sa pagbibisikleta. Siguro ay nag-aero posture siya para makatulong sa kanya na bahagyang tumaas ang bilis niya, salita ni Jun. Aero pagtataka naman ni Dom. Tulad ng posisyon sa TT riding, ito ay isang pwesto na nagpapababa ng air resistance. Kapag ang itaas ng katawan mo ay nakatayo at ang mga braso mo ay nakaunat, makakapag-ride ka ng malaya at matatag, pero ang katawan mo ay makakaharap ng maraming hangin na pipigil sa'yo kaya hindi mo magawang taasan ang bilis mo. Sa kabilang banda, kung pananatilihin mo ang mga braso at kamay mo na malapit sa katawan mo hanggat maaari at ikuyong mo ang itaas ng katawan mo, maaaring hindi stable ito sa mga kurbada o sa ilang sitwasyon, pero ang katawan mo ay makakaharap ng mas kaunting hangin, kaya mas madali ang pagbibisikleta sa tuwid na daan, pagpapaliwanag ni Jun. Kaya hindi lang pala pagpidal ang importante, salita ni Dom. Bumalik naman ang eksena sa dalawang kalahok. Pinakita naman na pantay na sila. Tumigil ka sa pagdikit sa tagiliran ko na parang linta at nalumayo ka sa akin, salita ng ongas. Pinakita naman na pangisi si Vinny. Habang ang kanyang kalaban pinakita na parang nabayagan base sa kanyang mukha. Bigla naman may sumulpat na backhoe. Umalis ka, gago, hindi mo ba nakikita na may backhoe sa harapan ko, kaya tabi dyan, sinabi ko nang umalis ka sa tabi ko, kabado na salita ng ongas. Habang si Vinny naman ay napapangisi na lang. Parang awa mo na bro, pagmamakaawa ng ongas. Pinakita naman na malapit na siyang sumalpok sa backhoe. At nagdilim na ang kanyang mukha. Pinakita naman na tuluyan ng sumalpok ang ongas sa backhoe dahil sa pag-block ni Vinny sa gilid. Mukhang madami-dami din ang ngipin na nalagas sa ongas. Pinakita naman ang mga manood na nagulat sa nangyari. Nako, sigurado masyadong masakit yun, salita ng mga tao. Pinakita naman ang isa pang ambulance na dumating agad, nagtaka naman si Jay dahil dun. At napalingon naman siya sa mga nagkakarera. Pagkatapos ng isang intense na labanan, nakamit ni Vinny Hong mula sa Team Hummingbird ang unang pwesto. Pinakita naman sila Mino, Dom at Shelly na halos nabigla sa naging results. Pinakita naman ang ongas na isasakay na sa ambulance. Mommy, ititigil ko na ang pagbibisikleta ko at magtutuon na ako ng oras sa pag-aaral ko ngayon, salita ng ongas na labis na saktan. Natapos na ngayon ang ika-6 na team race, nagwagi ang Team Hummingbird dahil hindi na nakapaglaro muli ang dalawang siklista mula sa Team Smart dahil pareho sila na hospital. Wow! Ang Team Smart ay lubusang nawasak. Parang telenovela ang pinapanood ko, at ang Team Smart ang bida sa trahedya, salita ng mga siraulong manood. Bakit ba ako nakakaramdam ng awa? Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Palagi namang may napipinsala kapag sila ang magkasama sa pagbibisikleta, salita ni Mino. Ang galing, nakahinga ako ng maluwag kasi sila ang nagwagi. Hahaha, solid ang teamwork, salita ni Dom. Hahaha, oo nga. Medyo magaspang sila sa labas, pero nagawa nila ng maayos, at siya ang nanalo kahit na may 3 tao laban sa kanya, salita ni Jun. Bigla naman nag-announce. Maghanda na ang mga susunod na grupo. At napatayo na si Monster na halata nag-init na. Lumipat naman ang eksena sa paaralan nila Vinny. Grabe, kahit nanood lang ako pakiramdam ko na masakit talaga yon. Grabe, ang lakas ng trip nila, kabaliwan talaga, haha. Ginagamit na ba ni Vinny ang bisikleta niya para manakit ng tao ngayon imbes na ang kamao niya? Alam ko na siya ay baliw talaga. Wala nang ibang katulad niya, siya lang ang tunay na kakaiba. Bumalik naman ang eksena kala Vinny. Wala nang pag-asa kayong dalawa na magkasama ulit sa isang laban na stress ako kakapanood, parang sisabog puso ko, salita ni Mino. Ginawa mo yun or sinasadya mo yung huli, hindi ba, pagtatanong ni Shelly. Ang mahalaga nanalo kayo, hindi na importante ang ibang bagay. Nakakatuwa panoorin, na salita ni Dom. Pinakita naman si Vinny na malayo ang tingin. Pinakita naman ang kanyang pinagmamasdan ang kanyang mga nakalaban na mga mandiraya. Pinakita naman ang naglagay ng Holy Sword sa kanyang bike na mukhang masaya pa. Tumalim naman ang kanyang titig. Ha, saan na ba si Jay, pagtatanong ni Shelly. Nandyan siya,
Ginagamit ang anti-gong cellphone na yon para makipag-usap sa iba, salita ni Mino. Pinakita naman ang ating bida na may kausap sa cellphone. Asige, salita ng ating bida sa kanyang kausap. At binabanan niya ito. At napayuko na lang, mukhang may problema na naman ang ating bida. Lumipat naman ang eksena sa taong baliw sa sapatos. Pinakita naman ang sapatos na padpad na ang talampakan. Ginawa mo ang iyong makakaya bilang isang sapatos palm na sayo, sabay iyak ng baliw. Iyan ay kakilakilabot lamang ng ilang mga sipa na wala ang buhay sa loob ng ilang oras, salita ng isa pang baliw sa sapatos. Huwag kang mag-alala, Jordan, hindi ko gagawin yun sa inyo, salita ni Dom sa kanyang sapatos. Pinakita naman na nilibing na nila ang sapatos ni Vinny. Salamat sa lahat, maaari ka nang magpahinga sa langit. Mas mabuti ang gagawin ko sa iyo kung magkita tayo ulit sa susunod na buhay, salita ng ongas. Si Dom naman ay nagpray pa ang animal. Ang mga shoes freak na yan, nawawala na sa katinoan, salita ni Mino. Pinakita naman si Vinny na nagwawala na. Ay, abot mo sa akin ang sapatos ko habang mabait pa ako, kung hindi, bugbugin ko kayo, salita ni Vinny. Relax, Vinny, kukunin ko sila para sa iyo, salita ni Mino. Uuwi na ako sa bahay, salita ni Jay na parang malungkot. May nangyari ba sa bahay niyo, pagtatanong ni Mino. Wala naman na isagot ang ating bida. Hoy, dapat sabihin mo kung ano ang dahilan ng pag-alis mo, salita ni Mino. Habang si Shelly naman tinatawag ang pangalan ng ating bida. Bakit siya kumikilos ng ganyan pagkatapos ng tawag na yon, pag-alala ni Mino. Pinakita naman ang mga sumunod na kalahok na naglaban-laban na. Pinakita din na meron din mga natamba. Kahit si Chopper nakapag second gear na, kahit di naman siya si Luffy. Pinakita din ang captain ng Tarantula team na nagpa-sexy pa sa camera. Napayuko naman ang mga team na talunan sa karera. Sumapit na ang hapon at pinakita si Mino na pauwi na galing sa karera. Bigla naman may napansin siya na nakatayo malapit sa bahay nila Jay. Pinakita pala ang nanay pala ni Jay yon. Tinawag naman ito ni Mino. Hello ma'am, bati ni Mino. Napalingon naman ang nanay ni Jay. Mukhang pupunta ka na sa trabaho ng ganitong oras, masayang bati ni Mino. Tinitigan naman siya ng masama. Sabay salita, oo tama ka. Sabay talikod at naglakad ba paalis. Ano bang nangyayari sa kanya? Masama talaga ang mood niya ngayon, pagtataka ni Mino. Pumasok na siya sa gate ng bahay nila Jay. At nakita naman niya ang ating bida na nakaupo. Anong ginagawa mo? Nakaupo ka mag-isa, salita ni Mino. Pinakita naman na may pasa si Jay sa kanyang mukha. Nagulat naman si Mino dahil doon. Pinakita naman ang kapatid ni Jay na malungkot din habang nanood ng TV. Pinakita naman nakapasok na sila Mino at Jay sa loob ng bahay. Mababaliw ako sa'yo, ano bang problema mo? Anong nangyari, salita ni Mino. Wala yon, salita ng ating bida. Bigla naman nagsalita ang kapatid ni Jay. At napansin naman yon ng dalawa. Lumapit naman ang kapatid ni Jay at nagsorry ito. Kasalanan ko bro, salita ng kapatid ni Jay. Hinimas naman ni Jay ang buhok ng kanyang kapatid. Sinubukan mo lang naman na i-cheer ako, di ba, salita ng ating bida. At naglakad na si Jay papalayo at naiwan na ang kanyang kapatid kasama si Jack. Ano bang nangyari, salita ni Mino. Lumipat naman ang pahina sa may pinagtatrabahuhan ni Vinny. Ito na ang iyong order. Salamat, have a great day, bati ng cashier. Hindi ba't may karera siya ngayon? Bakit hindi pa siya pumasok sa trabaho? Pinakita naman si Vinny na naglalakad pa uwi. Bigla naman napansin niya tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot naman niya ito. Oy, talagang hinihingan mo ako ng malaking pabor. Busy na busy ako ngayon, at bakit hindi ka pa narito, salita ng babae. Papunta na ako dyan, salita ni Vinny. Ano ba, sinabi ko na sa'yo huwag kang magre-reply ng mga sagot na maiksi. So, nasaan ka ba ngayon, pagtatanong ng babae. May bigla naman gusto mag-order. Hahaha, sure, sandali lang please, salita ng babae sa customer. Kumilos ka na at pumunta rito, kung hindi, tapos ka na, salita ng babae sabay baba ng cellphone. Ayaw ko talaga sa mga reklamo, salita ni Vinny. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Bigla naman siya nakarinig ng isang di kaaya-ayang salita at napalingon siya dito. Pigilan ko ba sila o kuhanan ng litrato, video sa phone, salita ng lalaki na napadaan lang. Kalimutan na lang natin, hindi ito maganda para sa atin. Hayaan na lang natin, salita ng babae. Pinakita naman ang bike na nakatamba.
Pinakita din ang mga gamit ng Otako na nagkalat na. Kahit ang kanyang salamin nasira na. Ano bang nagawa ko sa inyo? Bakit ba't sinasaktan ninyo ako sa bawat kita ninyo sa akin salita ng Otako? Parang galit na galit ang maliit na baboy. Nakakasuka lang isipin ang mga katulad mo. Hindi ka ba nahihiya na naglalakad ka na nakatingin sa'yo ang lahat? Freak ka talagang Otako. Senagago ka dai ko gusto ang baboy na ta. Kayo ang nagpapasakit sa akin. Anong problema ninyo sa pagmamahal ko sa comics? Ano bang nagawa ko sa inyo para ganyan kayo sa akin? Imbes na makipag-usap at makipag-hangout sa mga kasuklam-suklam na tao tulad mo. Anong sabi mo? Masaya ako sa mga karakter ng anime na gusto ko, at may kahulugan ito para sa akin salita ng Otako. Kayong mga tao, nagtatrato kayo sa isa't isa na parang mga insekto. Nakakasawa na ang mundo na ito na puno ng pagsusupol at pagmamalupit sa mga taong may kaunting pagkakaiba sa inyo. Mga gago kayo, mas prefer ko ang ideal na mundo kaysa sa mundo ninyo salita ng Otako, na parang gusto na lumayas sa Earth. Pinakita naman si Vinny na tahimik lang na nakikinig. At dahil sa mga pinagsasabi ng Otako ay, parang naalala ni Vinny nung panahon na inaapi pa siya nung bata siya. Anong pinagsasabi mo? Anong pakialam namin? Sabay sipa sa mukha ng Otako. Mamatay ka na nga, hayop ka para hindi ka na dapat huminga pa sa baytawan ng animal. Dapat talaga saktan natin siya ng husto salita ng ongas sa baytawa. May bigla naman tumama sa ongas na helmet at sapol ang kanyang pangit na mukha. Bumagsak na ang helmet sa lupa. Napahawak naman sa kanyang ulo ang tarantado. Sinong gago ang naghagis nun salita ng ongas? At napalingon naman ang mga tarantado. Pinakita naman si Vinny na naglalakad papalapit sa kanila. Sino bang may gawa nito? Ikaw ba ang gumawa pagtatanong ng ongas? Ha, sabi ko, ginawa mo ba sigaw ng ongas? Bigla naman siya sinagot ni Vinny ng isang malakas na suntok diretso sa kanyang mukha. Wow, si Sharingan pala mula sa angkan ng mga Uchiha salita ng Otako. Pinakita naman ang ongas na duguan ang kanyang pangit na mukha. Ikaw tarantado ka salita ng ongas. Si Otako naman ay nabigla sa pagdating ni Vinny. Bagsak si Minso sa isang suntok lang salita ng ongas. Ikaw ba ay isang kaibigan nitong Otako na salita ng ongas? Hindi ko kaibigan ang isang yan tarantado salita ni Vinny. Bigla naman may sumulpat na ongas sa likod ni Vinny at gusto siyang hampasin ng kahoy. Baliw ka talaga. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan pagkatapos mong saktan siya? Sumigaw naman ang Otako, binalaan niya si Vinny dahil may ongas sa likod niya, gusto siyang hampasin ng kahoy. Napansin naman ito ni Vinny. At agad na siyang tinamaan ng kahoy at buti na lang nakasangga siya ng kanyang siko. Bigla naman sumugod ang mga ongas kay Vinny. Ngayon na ang pagkakataon natin, lagot ka gago ka. Mamamatay ka na, siguradong patay ka na salita ng mga ongas. Pinakita naman na may pasa na si Vinny sa kanyang kamay dahil sa pagsangga niya sa kahoy. Nakita naman ni Vinny na pasugad ang mga ongas kaya napangisi naman siya dahil dito. Pinakita naman na inupakan na ni Vinny ang mga ongas. Bigla naman niya siniko ang isasapol sa mukha. Bigla naman damayla si Vinny sa mga ongas para lalong magalit ito sa kanya. Ang galing talaga ng mga Uchiha, nakakakita siya ng mga galaw ng kalaban, sugoi. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Sharingan? Hindi ko inakala na makikita ko ito sa personal dito salita ng Otako. Rinig naman sa paligid ang mga pag-aaway nila. Bigla naman may sumigaw na tigil. At napahinto naman ang mga nag-aaway para tignan ang nagsalita. Bigla naman kinuha ang helmet. Pumunta ako dito para pahintuan ang digmaan. Puti ginaya si Shanks ng isa pang Otako. Pinakita naman na 3 Otako pa ang dumating. Bigla naman napatigil ang mga nag-aaway na parang na weirdohan sila sa mga dumating. Bigla naman pinakita ang Otako number 1 na umiiyak pa, kayong lahat salita ng Otako. Bigla takbo ang mga Otako papunta sa mga ongas. Ipagtatanggol ko ang aking kasama, ito ang aking kalooban salita ni Chopper. Ipapakita ko sa kanila ang kapangyarihan ng Infinity Gauntlet salita ng adik sa Marvel. Nag-aalab ang aking kamay kasabay ng sigaw nito. Pinakita naman na bagsak na ang kanilang mga kalaban. Pinakita naman ang ongas na bagbog sarado na. Hoy, sino ba kayo mga talunan salita ng ongas? Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Ang huling suntok ay magliligtas sa mundo, sabay porma na akala mo si Thanos ang Otako.
Bigla naman dumating si Gundam Boy para awatin ang kanyang kaibigan. Dahil sa mga tulad mo, hindi matatapos ang laban na ito, lumayas ka. Bigla naman tumakbo ang ongas at nagbanta pa ito. Gago kayo mag-antay ka lang, makikita nyo mga gago. Pinakita naman si Vinny na kinuha na niya ang kanyang bike para umalis. Bigla naman may tumawag sa kanya at napatingin naman si Vinny dito. Sumama ka sa akin bilang isa sa aking mga kasama, salita ni Chopper. Arigato, salita naman ni Taba na adik kay Sena-chan. Nung nakita naman ni Vinny ang mga ito, tinawag niya ang mga ito na weirdo. Tumalikod na si Vinny at sumakay sa kanyang bike at sinabi, "Fuck you mga tanga." Pinakita naman ang mga weirdo na masaya sila. Ang supladong niya. Sayang talaga, salita ni Chopper. Lumingon naman ang mga weirdo sa langit sabay salita, "Arigato Uchiha Clan." Pinakita sa imagination nila si Vinny nakasuot pa ng Akatsuki.